Hello, I'm Dr. Natividad Generalauco, isang obstetrician gynecologist, and today we'll be tackling about urinary tract infection in pregnancy, kung bakit ito mataas at common. Let's talk about it now. Ano nga ba itong urinary tract infection? Ang urinary tract infection ay common sa mga babaeng buntis. Ang urinary tract, meron itong dalawang bahagi, isang lower at saka isang upper. Ang lower tract, ito yung tinatawag natin bladder o pantog. Ang upper tract, ito yung ating kidney. So, pag infection sa mga buntis, mag-uuna muna sa pantog o sa bladder. Kapag hindi ito naampatan, ito ay mag-lead sa kidney infection. Ang mga sintomas ng urinary tract infection sa mga babaeng buntis ay katulad din naman dun sa mga babaeng hindi buntis. Usually, may mga UTI nakaka-experience ito ng pananakit sa puson, pagdalas na pag-ihi, minsan hindi sila makaihi o tinatawag natin incontinence. Ito ang nagiging dahilan ng madalas na pag-ihi ng mga buntis. Minsan, ang ihi naman ng may infection, nagkakaroon ng hindi magandang kulay o tinatawag natin malabo. At minsan naman, may pagkapula ang kulay dahil minsan nagkakaroon ng dugo. So, ito yung mga dapat babantayan ng isang babaeng buntis. Ang mga kadahilanan kung bakit madalas ang UTI sa mga buntis, number 1, bago pa sila nagbuntis, madalas na sila mag-UTI o ang tinatawag nating recurrent urinary tract infection. Number 2, may mga dahilan o mga sakit ang babae, lalo na yung mga diabetes, mataas ang incidence na nakakaroon ng UTI. Isang dahilan pa ay yung dahil sa pagbubuntis, yung immune system ng isang babae ay bumababa, kaya madalas prone siya sa infection. Ang isa pang kadahilanan kung bakit madalas mag-UTI ang mga buntis na babae ay ang pagkain ng maalat. Isa pang dahilan ay ang kulang sa tubig na pag-inom nila. Isang kadahilanan pa, perineal hygiene. So kapag ang babae hindi palaging malinis sa katawan niya, syempre yung infection nagpopondo ngayon sa kanyang perineum na pwedeng umakyat, magkaroon ng infection sa pantok at paakyat sa kidney. Pag-usapan natin ngayon kung ano ang risk sa buntis ng UTI. Magkakaroon ng infection sa kidney. Eventually, kapag nagkaroon ng problema sa kidney, magkakaroon ng problema sa magdadialysis ang mami. At isa pa, mag-i-increase ito sa tinatawag nating preeclampsia o pagtaas ng blood pressure during pregnancy. Ang increase naman ito sa bata ay mag-i-increase ang tinatawag natin prematurity o maagang paglabas ng bata. Pwede rin itong mag-lead sa mababang timbang o low birth weight. Pwede rin itong maging dahilan during nagle-labor ang mami, magkaroon siya ng tinatawag natin morbidity or mortality, eventually because of sepsis, magka-infection sa dugo. Ano ang mga dapat gawin ng isang buntis na may suspetsya na UTI siya? Number 1, inom siya ng maraming tubig, mag-iwas sa mga maaalat na pagkain, at syempre, maagang pagkonsulta sa obstetrician at gynecologist para maaga itong maampatan at magamot. Pagkonsulta mo sa obstetrician, ang unang ginagawa ng doktor ay ang urinalysis o ang pag-check up sa ihi na dinadala sa laboratory. May mga instances naman, kapag lagi siya nag-UTI, ginagawa naman nila yung tinatawag na culture and sensitivity, kung saan pinapatubo kung anong bakterya ang dahilan ng UTI ng buntis para mabigay ang tamang gamot sa kanya. Ang gamutan sa isang babaeng may urinary tract infection na buntis ay binibigyan niya ng antibiotic. Pero hindi lahat ng antibiotic ay pwede sa buntis. Kaya dapat magkonsulta para sa ganon mabigay ang tamang gamot at huwag kayong mag-self-medicate. Tandaan mga mami, ang pagkakaroon ng urinary tract infection ay isang maselan o serious matter na kailangan ito ma-prevent para sa kalusugan ng inyong pagbubuntis.